Attorney Ricky Tumutorgo, nagtataguyod ng katotohanan, nakikipaglaban para sa bayan. Kabunyog mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa isa namang episode ng ating bagong segment, Ang Take Ko, ni Attorney Ricky Tumutorgo. Mga kabunyog mga kababayan, ito pong bago kong segment, ginawa ko po ito dahil maraming nagme-message sa akin. Attorney, anong take mo dito sa isyung ito? Attorney, anong take mo dito sa pangyayaring ito? Kaya para isahan na lang yung discussion natin, ayan, gumawa na ako ng regular ng segment. Ang tawag ay Ang Take Ko. Kaya kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa Attorney Ricky Tumutorgo YouTube channel, subscribe na po kayo. Kung hindi pa po kayo nakafollow sa Attorney Ricky Tumutorgo Facebook page, follow na po kayo. O ito mga kabunyog, regular ninyo na itong abangan. Araw-araw po ito, Ang Take Ko ni Attorney Ricky Tumutorgo. O, ito. Ah, 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 si Marcoleta, mga kabunyog mga kababayan, mayroon na namang bagong problema. Talagang hindi nawawala ng problema itong si Marcoleta. Kakambal na lahat na yata ni Marcoleta ang mga issue at problema eh. Sa bagay, kagagawan niya rin naman yan eh. Kagagawan niya rin naman yan. Ano ang bago ngayon? Kaugnay pa rin ito doon sa illegal campaign contributions or donations kay Marcoleta. Maaalala natin na si Marcoleta ay umamin sa isang programa sa TV. Sa isang programa sa TV na kung saan nag-ano siya doon, nag-guest siya. Inamin niya na yung gastos ng elections ng May 2025, ang nakadeclare niyang gastos ay malaki. Ang 150 million, mahigit yun. Kaya lang, ang donations niya, zero. Ang donations niya, zero. Ngayon, ang tanong sa kanya, paano ka nakagastos ng 150 million tapos ang donations mo zero? Tapos ang sal-in mo, statement of assets, liabilities, and net worth, mga 50 million plus lang. O ngayon, ang sagot ni Marcoleta dyan, mayroon naman daw siyang donations na natanggap. Marami. Kaya lang hindi niya na dineclare kasi nga, ang sabi daw ng mga kausap niyang nag-donate sa kanya, wag daw sabihin. Ang problema, bawal nga yun. Bawal nga hindi mo i-declare yung donations eh. Ngayon, nagpapalusot na si Marcoleta dyan. Sumagot na si Marcoleta dyan kasi iniimbestigahan na siya ng COMELEC. Ang palusot niya, nung tinanggap niya yung donations, hindi pa siya kandidato. Kasi yung Piñera Doctrine, kandidato ka kapag nagsimula na yung kampanya. Kapag hindi pa naman start ng campaign, hindi ka pa kandidato. Ay kung tinanggap mo yung donations mga mga December or January or November, wala pang campaign period. So hindi ka pa kandidato. So hindi mo kailangang i-declare yon. Ay mali yun. Kasi kahit naman tumanggap ka ng donation sa panahon na hindi pa campaign period, i-declare mo yon. Alam nga naman yung i-report mo lang na donations, yung tinanggap mo nung campaign period lang. Kaya nga, anyway, may iba na namang problema ngayon si Marcoleta. Yung grupong kontradaya, isang grupo na nag-a-advocate ng malinis na halalan, at saka yung public interest na center ni Attorney Dino De Leon, sila, parang sumulat yata sila sa BIR, sa Bureau of Internal Revenue. Kasi hinihiling nila sa BIR na imbestigahan si Marcoleta. At kung kailangang sampahan ng kaso, sampahan. Ano yon? Dineclare niya ba yung donations na yon? Sa kanyang taxable income? Dineclare niya ba? Kung may naiwan doon, kasi kung hindi naman naubos yon, dineclare niya rin ba yon? Para mabuwisan yon? Kaya sabi ng grupong kontradaya at ni Attorney Dino De Leon, dapat imbestigahan yan ng BIR. So hindi nilang sa COMELEC ngayon may problema si Marcoleta, pati sa BIR. Talagang pinupursigin ng grupong kontradaya at nila Attorney Dino De Leon na panagutin diyan si Marcoleta. Hindi pwedeng hindi siya panagutin diyan. At saka, ang madali kasi dito kay Marcoleta, may admission siya may pag-amin. Public doon sa programa. Sa Net25 yatang programa yun yung dati niyang yung madalas niyang programahan. Kaya ito, panibago na naman problema kay Marcoleta. May problema na siya sa COMELEC.
Dahil election offense yun, may problema pa siya sa BIR. Kasi kung hindi nakadeclare, hindi niya dineclare yon sa mga taxable income niya, pero ang totoo, inamin niya na may natanggap siyang donation. So bakit hindi niya ba yun na-declare? Ayan. Kung hindi niya dineclare yon, pwede siyang kasuhan ng BIR. Kaya ano ito, no, mga kabunyog, mga kababayan. Ewan natin kung anong magiging reaksyon naman dito ni Marcoleta. Eh, ang problema kasi sa kanya, siya rin naman ang nagsabi niyan sa programa sa programa, sinabi niya na tumanggap siya ng donations. Kaya lang hindi niya na daw dineclare. Inamin niya sa programa, tumanggap siya ng donation pero hindi niya na daw dineclare. Ang una, ang akala niya, pwede na yung rason niya. Ayaw kasi nilang i-declare sila eh. Pero nung nakita niyang mali yun, may bago na naman siyang palusot sa COMELEC. Ang palusot niya sa COMELEC, tinanggap niya yung mga donations na yun, hindi pa naman siya kandidato. Kasi hindi pa naman campaign period. Ay mali rin yun. Ang i-declare mo lang bang donations, yung campaign period? Ay ang campaign period sa senador nagsisimula sa mga February eh. O paano kung tumanggap ka ng donations mga December at January, hindi mo na pala i-declare yon. Ay pagka ganyan, di ganyan na ang palusot ng mga kandidato. Natanggap ko ang mga donations na yan, December, o hindi pa campaign period, lusot ka na. Ganun ba yon? Pero ibang issue itong sa BIR. Iba ito. Kasi inamin mo na may donations kang natanggap, o nabuwisan ba yon? Dineclare mo ba yon sa taxable income mo? O yan. Kaya abangan natin itong mga kabunyog mga kayan. Bago na naman itong problema. Bagong problema na naman ito ni Marcoleta. Pero yung grupong kontradaya, hindi raw nila palalampasin to. At saka si Atty. Dino De Leon, sila yung naghahabol nito sa BIR. Dapat daw talaga imbestigahan ang BIR yan. Si seryoso yan na bagay. Kaya kung makalusot man si Marcoleta sa COMELEC, sa BIR mahirapan siya. Mahirapan siya. O yan, mga kabunyog, mga kabayan. O ito naman, si Defensor, tinawag ni UC Claire Castro na Ador Mawanay 2.0 daw. Talagang matindi itong banat ni UC Claire Castro. Bakit na laging ngayon binibira ni UC Claire Castro si Mike Defensor? Si Mike Defensor kasi kahit tudot tanggi siya diyan sa 18 na dating mga Marines na di umano'y mga tao daw ni Saldico at sila daw ang nag-deliver ng mga mali-malitang pera sa iba-ibang mga personahe, kongresista, senador, pati daw kay PBBM. Ito daw ang nag-deliver itong mga dating Marines na ito. Itong mga dating Marines na ito, si Atty. Levy Baligod ang nag-present sa press con. Pero sabi niyang Palacio, ni UC Claire Castro, hindi ang director niyan si Mike Defensor. Hindi si Atty. Levy Baligod. Si Levy Baligod lang, si attorney lang yung nag-press con. Siya lang yung nagpupuntera. Pero ang director niyan, ang pasimuno niyan, ang naggumawa ng mga script niyan, si Mike Defensor. Bakit ganun yung akusasyon ni UC Claire Castro? Kilala na daw yan si Mike Defensor eh. Operator talaga yan. Ganyan talaga yan. Sabi ni UC Claire Castro. Nung panahon nga, di ba, na-involve din diyan kay Ador Mawanay. Kaya ang tawag na nga ni UC Claire Castro ngayon, Ador Mawanay 2.0 na naman daw ito. Sino ba si Ador Mawanay? Si Ador Mawanay, parang ito yung ginamit na testigo yata laban kay Ping Lacson noon. Si Mike Arroyo, dating first gentleman Mike Arroyo noon, galit na galit kay Ping Lacson. Kasi si Ping Lacson noon talagang ini-expose yung korupsyon ni Gloria Arroyo noon. Ito namang si Mike Defensor, tao ito ni Gloria. Talagang trusted ito ni Gloria. At kapag may ipapagawa si Gloria noon, itong si Mike ang gumagawa. Yung mga nung na-expose si Gloria doon sa problema ni Gloria doon sa skandal, yung Hello Garcia. Si Mike Defensor na naman ang doon, ang talagang
nagmaniobra para matulungan si Gloria. Ano to, political operator ang papel ni Mike Defensor. Ginagawa niya yung mga ano na yan, mga political operation, kahit mga alanganin yan, ginagawa niya yan. Yan ang forte ni Mike Defensor. Kaya yung Ador Mawanay 2.0 na nga daw ngayon, sabi ni Yossi Claire Castro. Kaya ang sabi ni Yossi Claire Castro, kahit i-deny pa ni Mike Defensor yan, siya ang nasa likod niyan, siya ang direktor niyan. Si Attorney Libby Baligod, ano lang yan, ginamit lang yan para daw para daw mag-preside sa press con. Kaya kahit anong sabi ni Mike Defensor na hindi naman ako ang pasimuno niyan. Tumulong lang ako. Tinutulungan ko lang si Attorney Libby Baligod, pero si Attorney Libby Baligod ang kausap ng mga ex-Marines na yan. Yan naman ang sabi ni Mike Defensor. Pero sabi ni Yussi Claire Caso, hindi. Si Mike Defensor ang direktor niyan. Ador Mawanay 2.0 na naman yan. Bakit mainit si Yussi Claire Castro kay Mike Defensor dyan? Ang Malacanang naman talaga, ang administrasyong Marcos naman talaga ang pinupunterya dyan sa paglabas na yan ng 18 na yan na dating mga Marines. Ano yan? Yan yung sabi ni Yossi Claire Castro, Malacanang ang tinatarget dyan. Si PBBM ang tinatarget niyan. Ang may promotor niyan, si Mike Defensor. Si Mike Defensor. Kaya sabi ni Yossi Claire Castro, wag nang magtago diyan si Mike Defensor. Siya yung promotor niyan. Director siya niyan. Kunwari lang, hindi. Pero siya yan. Kasi, diyan magaling si Mike Defensor. Yan ang forte niya. Noon pa man, yung mga Ador Mawanay, ano na yan? Kaya ngayon, 2.0 na yan. Ador Mawanay 2.0. Anyway, sinagot na rin yan ni Mike Defensor, si Yossi Claire Castro. Kaya kahit yung mga DDS, galit na galit kay Yossi Claire Castro. Kasi si Yossi Claire Castro, talagang, prangka kung magsalita. Walang walang mga aligoy-ligoy pa. Kung anong gusto niyang sabihin, yun talaga. Kung sino yung gusto niyang tumbukin, yun talaga. Kaya matindi itong si Yossi Claire Castro mga kabunyog, mga kababayan. Ibang klase. Talagang, kaya nagagalit sa kanya ang mga DDS kasi nakikibardagulan siya. Nakikibardagulan. Yung mga dati kasing tagapagsalita ng Malacanang, masyadong Pino hindi nakikipagsagutan, masyadong diplomatic. Ito si Yossi Claire Castro. Anong diplomatic? Gumagamit kayo ng mga mga fake news, disinformation, o sige, i-expose ko rin kayo. Ganyan si Yossi Claire Castro. At kumbaga kung si Mike Defensor ay magaling sa mga political operations, sa mga ganyan, ay si Yossi Claire Castro, huhubaran siya niyan. At ito na nga, ganyan na nga yung nangyayari ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan, si Yossi Claire Castro, binira ngayon si Kaufman. Ito naman kasing si Kaufman, siyempre namumonitor niya yung mga sinasabi sa kanya ni Yossi Claire Castro. Nagpapatutsadahan niya ng dalawa nung nakaraang pang mga araw, grabe ng patutsadahan. Lalo na dito sa confirmation of charges hearing. Kasi ito naman kasing si Kaufman sa confirmation of charges hearing ni Duterte, dinadamay ang Malacanang. Binibira si PBBM, binibira ang administrasyon, o kaya sabi ni Yossi Claire Castro, bakit mo dinadamay diyan ang administrasyon? Bakit mo dinadamay si PBBM diyan? Hindi naman si PBBM ang issue diyan. Bakit mo dinadamay diyan? Kaya nagsasagutan ngayon si Kaufman at saka si Claire Castro. Sabi kasi ni Kaufman, yung opening statement niya pa lang, day one. Si Duterte, ang word niya. Ang salita niya talaga. Alam ng mga tao yan. Si PBBM naman, ang word niya ay parang sa hangin. Pag sinabi niya, hindi totoo yan. At ang pinakapatunay ni Kaufman, yung pangako ni PBBM na hindi magko-cooperate sa ICC. Tapos hindi naman pala. Sa bandang huli pala magko-cooperate. Yun na nga, pinaaresto si Duterte, tinurn over sa ICC. Kaya yun yung unang araw pa lang, yun na kaagad yung binira ni Kaufman. Kaya nag-react kaagad si Yossi Claire Castro.
ano yan, bakit daw Malacanang ang inaano diyan? Ang parang ang pinupuntirya ni Kaufman ay Malacanang, palasyo. Bakit si PBBM? No? Kaya sabi ni Yussi Claire Castro, sagutin mo lang ang mga ebidensya at mga argumento laban sa iyo. Focus ka sa pagdepensa sa kliyente mo. Ha? Sagutin mo ang mga ebidensya, ang mga sa iyo ng prosecution. 'Yun ang fokusan mo. 'Yun ang advice ni sabi ni Yussi Claire Castro kay Kaufman. Abogado ka. Dapat alam mo 'yan na ang focus mo sagutin yung mga ebidensya laban sa kliyente mo. Mag-asikaso ka ng depensa mo, hindi yung ang mga inuungkat mo politika-politika. Hindi naman yan diyan eh, hindi naman yan importante diyan sa ICC. Matatalo ka sa kaso niyan. Ngayon, bumalik naman itong si Kaufman, nag-risk back naman. Ang sabi na naman ni Kaufman, mga kabunyog, mga kababayan, sabi ni Kaufman, kung iimbitahan daw siya ni Yussi Claire Castro sa Malacanang, pupunta daw siya sa Pilipinas. Pagbibigyan niya daw ang imbitasyon ni Yussi Claire Castro para pag-usapan ang interim release ni Duterte. Ayan. Patutsada ni Kaufman kay Yussi Claire Castro. Sabi naman ni Yussi Claire Castro, hindi ko siya iniimbitahan. Wala akong imbitasyon sa kanya. Pero kung pupunta daw sa Pilipinas, anuhin niya daw? Papakainin niya daw ng balot saka quick-quick. Matindi rin talaga itong si Yussi Claire Castro. Pag pumunta daw sa Pilipinas, hindi niya raw imbitado. Wala naman siyang kapangyarihan mag-imbita kay Kaufman. Pero kung pupunta daw sa Pilipinas si Kaufman, ititreat niya raw ito ng balot at saka quick-quick. Yung mga pagkaing Pinoy. Okay rin itong si Yussi Claire Castro eh. Pero talaga yan eh. Laging nagsasagutan yan si Yussi Claire Castro at si Kaufman kasi talagang dinadala ni Kaufman ang issue kay Marcos. Kumbaga, hindi talaga sila matunawan. Ang tingin ni Kaufman, si Marcos ang nasa likod daw ng lahat ng yan. Pero sabi naman ni Yussi Claire Castro, hindi. Unang-una, yung mga kaso na yan, final pa yan. Wala pa si PBBM, hindi pa presidente si Marcos niya. Final yan nila Trillanes at saka ng mga biktima at saka ng mga human rights groups. 2017-2018. Wala pa si PBBM ng na yan. Hindi kaya paano daw sasabihin na si PBBM o si Marcos ang nasa likod ng lahat ng yan o politika. Hindi. Final yung mga kaso na yan. Sariling pagkukusa yan ng mga biktima ng mga human rights groups at nila Trillanes. Kaya hindi involved si Marcos diyan, walang politika diyan. Kaya sabi ni Yussi Claire Castro, wag daw idadawit nila Kaufman si Marcos diyan sa parang politika yan, na isinampa yung kaso na yan dahil sa pamumulitika laban kay Duterte. Kaya yon. Pero syempre, talagang ang ini-insist ni Kaufman, sila Marcos ang nasa likod ng mga pinagagawa ngayon kay Duterte. Kaya nagre-risk back naman si Yussi Claire Castro. Anyway, yan mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog, bunyog, bunyog.